Naranasan mo na ba yung wala kang mabook sa ride-hailing app? O di kaya, nakabook ka nga tapos bigla namang nag-cancel? Actually, hassle sa amin kasi nga na-expect namin na darating sila tapos hindi naman, kinakancel nila bigla. Tapos yun, yung oras kasi uli ng pagbubook. So medyo matagal na. Sakit na nga sa ulo, masakit pa sa bulsa dahil meron daw mga nagpapadagdag pa ng bayad kapag matindi ang traffic. Aminado naman ng ilang TNVS driver na pag mabigat ang trapiko, sila ang nalulugi. Kasi kahit anong dami ng pasayeros, hindi ka rin makaporma. Kaya minsan, ang kinukuha lang namin malalapin, ganyan. Kasi kagaya na medyo malayo, matatraffic ka, abutin ka ng 2-3 oras. Maubos yung gas sa oras. Pati ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, napansin na ang dumaraming reklamo sa canceled bookings. Dahil dyan, ipinag-utos ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez na ipagbawal na ang pagkansela ng booking alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Labag sa batas ang refusal to convey a passenger o pagtanggi sa mga pasahero sa lahat ng pampublikong sasakyan. Pero hindi pa raw sakop niyan ang mga TNVS. Kaya sa Martes, December 9, maglalabas daw ang DOTR at LTFRB ng Memorandum Circular para maparusahan na ang mga ride-hailing service na magkakansela ng booking. 5,000 pesos ang penalty sa first-time offenders habang babawiin na ang prangkisa ng mga operator na aabot sa fourth offense. Pinag-aaralan na rin daw ng DOTR ang pagsuspende o tuluyang pagtanggal sa surge pricing ng mga TNVS ngayong Disyembre. Makikipag-usap sila sa transport stakeholders sa darating na Miyerkules. Simula rin sa December 15, nasa 1,500 bus na ang makakabiyahe matapos maisuhan ng special permits ng LTFRB. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.